Sa mundong hindi ko mawari kung ano nga ba ang tama at ang mali. Mga panahong hindi ko natulungan ang inaakala kong ayos lang palagi. Ang bungis-ngis sa kanyang mukha na nagbibigay ng pag-asa at para bang nagsasabing, ayos lang ako. Mga salita niyang lipos ng aral na nagbigay ng daan upang ako'y makapagpatuloy pa. Ang agos ng aking isip ay hindi ko mabatid. Hindi ko maapuhap ang bigat na nararamdaman ko sa aking damdamin. Magkakahalong lungkot, pagsisisi, galit, at saya. Ilang taon nang nakalipas pero sariwa pa rin sa akin ang mga panahon na ako'y isang estudyante lamang. Walang kamuang-muang sa mundong kinatatayuan ko ngayon. Ang ngalan ko nga pala ay Fe. Siguro ay dekada na ang nakalipas, ngunit tandang-tanda ko pa rin ang gurong naging inspirasyon ko upang marating kung sino man ako ngayon. Hindi ko akalain na sobra akong natulungan ng kanyang mga salita na tumatak sa aking isipan at puso. Nagsimula ang lahat sa aking guro. Kilala namin siya bilang ginang mabuti. Nagkaroon ako ng suliranin noon. Hindi ko na mabatid kung ano ang sanhi dahil sa sobrang pagkatagal na. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin sa mga oras na iyon. Kaya naman napagpasyahan kong pumunta sa silid aklatan. Doon ay tahimik at walang maririnig kundi ang hampas ng lakas ng hangin. Ako ay umupo sa pinakasulok ng silid. Hindi ko mapigilan ang luha na tumulo sa aking mga pisngi. Sa kalagitnaan ng aking pag-iyak ay biglang may nagsalita. Paumanhin, hindi ko alam na may tao rin pala dito. Ano ang problema? Mabuti kung ako'y makakatulong. Hindi nagproseso ang kanyang mga sinabi sa akin. Lumipas ang ilang segundo, doon ko pa lamang napagtanto na si Ginang mabuti pala ang aking kausap. Sa sobrang bigat ng loob ko ay hindi ko na namalayan kung nakwento ko na pala kay Ginang mabuti ang sanhi kung bakit ako nagkasuliranin. Nakinig lamang si Ginang mabuti sa aking kwento ay nakala kong tatawanan niya ay niyakan niya pa. Pagpasensyahan mo na ako, Fe. Hindi ko mapigilang maiyak. Napapunta ako rito upang umiyak din. Mabuti at ika'y tumahana. Wala akong naintindihan sa kanyang mga sinabi, ngunit tumatak sa akin ang pagbibigay niya ng kanyang saloobin at payo. Gusto kong itanong kung bakit niya gustong umiyak dito, pero hindi ko na iyon nasabi pa. Sobrang gaan ang loob ko dahil may nakinig sa aking mga mungkahi. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi ko pa rin naintindihan ang mga sinabi niya na andoon din siya upang umiyak. Gusto kong itanong sa kanya, ngunit mas pinili kong manatiling palaisipan na lang iyon sa akin. Ilang taon na ang lumipas at nalaman ko na lang na sa mga panahong iyon ay pumanaw pala ang manggagamot niyang asawa. Sa kanya rin pala nalaman na may naunang asawa at pamilya pala ito bago pa sa kanila. Nagluksa sila ng kanyang batang anak sa kanilang bahay kahit na wala sa kanila ang katawan ng padre de pamilya. Simula noon ay mag-isa nang itinaguyod ng Ginang mabuti ang kanilang pamilya. Tuwing naalala ko ang mga tinig ng kanyang boses sa mga salita niyang puno ng aral, mga salitang nakakapagpagaan ng loob, ay nabibigyan ako ng lakas at ng dahilan upang lutasin ang aking mga problema. Sana ay makita ko siya muli upang makapagpasalamat at makahingi ng tawad.